dapat nandun kayo sa crystal ball. Ito yung tinatawag natin push and pull. You're trying to be nice, you're trying to be naughty. Hindi yung napaka-nice mo sa umpisa, pero bastos ka pala talaga. So bakit ko sinasabi to? Because women want to risk them. The reason why ina-approach natin ang mga kababaihan, it's because they are attractive. We are the salesman. Women are the marketers. Tapos anong ginawa niya? Nireply niya? Wala, di ba? Ano yan? Gusto mo lang chumamba? Di pwede yun, Brad. What's that? Ikaw ang salesperson. Dapat alam mo kung paano ibenta yung sarili mo. Hey, what's up guys? It's your boy, Sublado Moto. For tonight's vlog, let's talk about ang nag-message sa atin. So hinihingi niya ang opinion natin kasi meron siyang diniskarteng EA or meron siyang in-approach na EA. So malakas ang loob ni Ropa natin, talagang uma-approach ng EA, pero sumegway muna sa pamangkin. So pinapatawa niya daw yung pamangkin ng babae para daw yun ang tulay. Yehey! Well, tama, may diskarte, di ba? May plan, strategic. So yun nga, so ginawa niya, kinakausap niya muna yung bata, tapos yun na, nagkausap na sila nung EA. Pero bro, hindi ko nagustuhan yung sinabi mo eh. Na ang sabi mo is last favor, can I get your IG? Hindi ka dapat naghihingi ng favor or anything. Dapat diretso ka agad. Ano nga pala IG mo? Ikaw ang magdadala ng conversation, ikaw magdadala ng mga questions, tapos leading dun sa gusto mong answer niya. Kumbaga, you want to put the answer in her mouth. Hindi yung mag-iisip ka paano kaya isasagot niya rito. Hindi, dapat sa tanong mo pa lang alam mo na kaagad yung mga isasagot niya. Guys, uulitin ko, next time mag-approach kayo ng EA, dapat alam nyo na kaagad, pag nagtanong kayo, alam nyo na kaagad kung ano ang pwede niyang isagot. Okay? Uulitin ko, once na nag-approach kayo ng EA at nag-ask kayo ng question, dapat alam nyo na agad kung ano ang posibleng isagot ng EA sa inyo. So etong si natin, Ropa natin, sinabi niya kasi last favor na, can I get your IG? Unang-una, hindi mo dapat sinasabing last favor. Bakit kayo hingi ng favor sa kanya? For what? Ikaw nga yung lalaki. Kumbaga, you find her adorable or maybe she's attractive. So ang dapat mong sinabi, by the way, can I get your IG? Pag tinanong niya, why? Wala lang, maybe we can judge each other. Oh, sabay tawa ka, di ba? Ay, wow! Oh, syempre tatawa din siya. So pag same kayo ng humor, doon pa lang, na-break mo na yung ice eh. Di ba? Doon pa lang, makikita mo na kagad yung vibe. Di ba? Vibe check tayo. So titingnan mo kung kakagat siya dun sa sinabi mong joke na yon or magre-respond siya sa joke mo na yon. So ulitin ko, let's say, ay, alis na nga pala ako. By the way, can I get your IG? Why? Wala lang, maybe we can judge each other, you know? Pagtawanan ko yung mga stories mo, then pagtawanan mo rin yung stories ko. Kumbaga, mga asar ka, tinitis mo siya, tapos matatawa ka mismo sa joke mo. Maybe with some women, or maybe to you, it sounds like corny. Pero sa babae, wala yung Brad. Kasi ang importante dito is how you represent yourself. If you represent yourself like a funny guy, of course, magre-register sa brain niya, he's very funny. Kung pumatok yung sinabi mong joke na yon, for sure, bibigyan niya talaga ID niya. So guys, ganito kasi yung nangyari. Kaya sinasabi ko itong dapat ganito tinanong mo. Pero since nasabi mo na, hindi natin mapapawi, di ba? Pero next time, dapat straight to the point. Can I get your IG? Can I get your FB? Sa kita pwede message. So nung nakuha niya yung IG, so nag-ano naman sila, nag-followan naman sila sa isa't isa. Pero nag-message si Guy dun sa stories nung EA. Tapos nag-message si Guy dun sa EA. Ano sabi mo sa akin, bro? 4 to 5 paragraphs. Unang-una dapat hindi na ganun. Dapat hindi ka na nag 4 to 5 paragraphs. Dapat maikli lang, di ba? Tama, wala siyang pakialam sa 4 to 5 paragraphs mo. Anong tanong niya sa'yo? Ba't mo nga pala kinuha yung IG ko? Siguro hindi naiya siya itanong sa'yo that time, kasi mako-corner ka niya, tapos hindi ka makasagot. Or hindi niya tinanong yun kasi pwedeng ma-awkward ka, di ba? So ano sinabi mo? Wow, good question. Yung pag sinabi mong good question, it's a sign parang hindi mo alam yung sasagot mo, honestly. Yun yung tingin ko dyan. Well, I use that also pag yung hindi ko rin alam sasagot ko. Wow, it's a good question. Pero literal naman talaga na good question pag good question talaga. Pero minsan talaga ginagamit yun ng mga tao kasi hindi talaga nila alam kung paano nila sagutin yung tanong. At halata sa'yo kaya mo sinabi yun, wow, good question. Pero ang sinabi mo, ano sinabi mo sa kanya? Well, I just want to shoot my shot. What? Diba? Yun ang sinabi mo sa kanya. Well, I just want to shoot my shot. What? Tapos anong ginawa niya? Nireply niya? Wala, di ba?
kasi sinin ka. I'm not saying may mali sa ginawa mo, pero hindi mo na stimulate yung emotions niya. So hindi ko na alam kung nag-message pa sa sayo or until now sin pa rin, hindi pa rin siya nagre-reply kasi hindi siya na-satisfied sa sagot mo. So guys, kayong sasagot ng I just want to shoot my shot, yung I just want to shoot my shot, sa isip mo lang yun. Let's say nakita mo yung babae, okay, hindi ko na alam kung kailan ko makikita tong babae na to, I just want to shoot my shot. Kumbaga sa atin lang yun, sa atin lang yun, sa loob mo lang yun, sa sarili mo lang yun. Hindi mo kailangan sabihin mismo doon sa babae yun. What? So nagtry ka lang pala? So ibig sabihin, you don't find me attractive? Kumbaga tinry mo lang kung mag-a-agree ako or mag-aano ko, sasakay ako sa pagkuha mo ng IG ko. Kasi maybe ganun ang iniisip niya eh. So I'm not really attractive, di ba? So hindi pala ako maganda. So parang ano to, tinetest mo lang pala ako. May ganun, di ba? Pwedeng ganun na isipin niya. I'm not saying ganun, pero maybe, di ba? Maraming reason. So balitaan mo ako ulit, Ropa. Message mo ako ulit pag nag-reply siya at kung ano yung sinabi niya. Kasi hindi ko naman sinasabi na lagi na pwedeng tama yung sinasabi ko. Pero maraming reason of course kung bakit hindi na siya nag-reply. Pero isa lang nakikita ko, hindi siya satisfied sa sagot mo. I just want to shoot my shot. Sa isip mo lang yung Brad. Okay? Lagi, ito ulitin ko guys, lagi nyo lang ilagay sa isip nyo yun. I just want to shoot my shot. I want this girl. I want to know this girl. I want to get her IG. I want to get her number. Di ba? Ganun lang. I just want to shoot my shot. Sa sarili mo lang yun. O kaya sa atin, tropa-tropa. Bro, kunin mo ni number. Shoot your shot. Di ba? Ganun. Pero kung putya naman, ang gagawin mo is talagang sasabihin mo sa kanya literal. Siyempre, ha? Ano sinasabi mo? Or maybe hindi niya na-get yung humor na gano'n, that you just want to shoot your shot. Di ba? Pwedeng wala sa kanyang dating yung sinabi mo na yun, kaya hindi siya nag-reply. Kasi hindi naman lahat naintindihan yung mga ganun joke or yung ganung humor. Kapag dapat, kahit pa paano, yung talagang medyo magigets pa rin niya. Guys, wait lang ha. Napaka-traffic, mali ako ng daan eh. Pala doon ako dumaan sa kabila. The last time na na-experience ko to, nung Valentine's Day. Tapos, tsaka New Year's Day, Brad. Yung ganito ka-traffic. Haba to, hanggang dun to. So, kalookan to. Paglabas ko dun, may kawayan na. So, sana tayo, guys? Grabe, guys. Ang haba nun. Alam mo yung naka-hoodie ka, tumatagaktak yung pawis mo dahil napakataas ng ano ngayon, degree Celsius. 44 guys, 44, para ka nasa sauna. Grabe. Anyway, saan tayo naputol? O yun, Brad, I didn't know kung nag-reply ka mismo dun sa story niya, na in-story niya. Pero sinabi mo nga, nag-reply ka sa story niya. Pero I don't know if you talk about kung ano yung pinost niya, or you talk about yourself, how you like her, something like that. Or I don't know, man. Hindi mo naman sinabi yung 4 to 5 paragraphs mo eh. Kung sinabi mo, medyo siguro na ano pa natin eh, nahimay-himay natin eh, di ba? Na-dissect natin kung ano pa yung pwede nating i-improve, di ba? Or kung meron mang i-improve. Gets? Guys, ganito ha. Usually yung babae, tatanungin talaga, ba't mo gusto makuha yung IG ko? Ba't gusto makuha yung number ko? Something like that. Ay, wala akong IG. Ay, may boyfriend ka? Sorry hindi ako nagte-text ng may boyfriend eh. Di ba? So, pwedeng mag-qualify siya. No. Actually, kaka-break lang namin. Oh, doon na, di ba? So, you breaking the ice. Tapos, pwede na siya mag-open up sa'yo agad. Right away. Tapos, kung ready siya to entertain guys, then you are the right guy at the right time. So, masasabi mo, you are the right guy at the right time, di ba? Pagkakataon mo yun. Maybe she's looking for a man na tutulong sa kanya maka move on. Not literally tulong ha. I mean to say is maybe you can give some advices, but not to the point na talagang advice lang ibibigay mo. Syempre alam mo na yun, di ba? Kung attractive ka sa kanya, show to her. Kaya nga mga ropa, basta pag nagtanong kayo sa babae, make sure alam nyo na kaagad kung ano yung pwede niya isagot. At dapat alam nyo rin kung ano yung pwede niya itanong, and at the same time alam nyo kung ano yung pwede nyo isagot sa kanya. Kaya nga Brad, dapat alam nyo na kaagad kung ano yung pwede niyang itanong once na hiningi mo yung IG niya, di ba? Kasi hindi pwedeng wala lang, I just want to shoot my shot. What? Ano yan? Gusto mo lang chumamba? Hindi pwede yun, Brad.
Pwede mo kasing sabihin, well, gusto mo sabihin ko na sa'yo kung bakit ko hinihingi? Something like that. Yeah, sabihin mo sa akin why. Okay, medyo mahaba-haba to ha. Tapos tawa ka, di ba? Para break the pattern ulit. O ano ba yun? Kasi ganito yan. So di ba, kukuhanin ko yung IG mo. Di ba, sabi ko nga sa'yo, maybe we can judge each other. Kung ano yung post mo, kung ano yung post ko. Di ba? So we make fun. Check natin kung may vibe tayo. Titignan natin kung may connection tayo. Di ba? Titignan natin kung magkakasundo tayo. Tapos maybe someday, or maybe some few weeks, or few months, invite mo ako sa bahay nyo. Pero wait lang ha. Huwag ka masyado magpadali. Siyempre, aalis muna tayong dalawa. Di ba? I-invite kita. Lalabas tayo. Magko-coffee tayo. May liga ba sa kape? O dun mo na, inuunti-unti mo nang alamin kung ano yung hilig niya. Pasta, pizza. Something like that. Baboy, manok. O, ganun, di ba? Beef, chicken. Di ba? Ganun lang. Pasta or rice. Oh, di ba? Jollibee, McDonald's. Di ba? So you just making ano lang conversation. Kailangan mapukaw mo yung interest niya eh. You need to hold her attention. Gets? Walang pinagkaiba yan sa mga sales talker or sa mga salesman o sa mga salespeople or salesperson. Kung ano yung sinasabi nila, minsan di mo alam kung totoo. Because they just want to get your attention. Di ba? Pinaiikot-ikot lang nila pero doon pa rin ang punta nun. Gusto mo bumili. Oh, di ba? Bili mo na to. So same thing sa atin guys. Like I said, I think nasabi ko na to sa mga previous videos ko. We are the salesman. Women are the marketers. Okay? They market themselves with the social media, with their friends, how they look, di ba? Kung paano sila manamit, kung paano sila, alam mo yun, mag-post sa social media. They market themselves. Naghihintay sila ng mga lalaki na pwede mag-approach sa kanila. At kung pasok dun sa criteria na hinahanap nila, they will entertain them. So sa atin naman, we are selling ourselves, di ba? Kumbaga binibenta natin yung mga bagay na meron tayo na pwedeng maging happy sila or pwede nilang magustuhan once na binigyan nila tayo ng chance. Gets? So ulitin ko, we are the salesperson and they are the marketers. So yun nga lang, tandaan mo, once na ikaw ang salesperson, dapat alam mo kung paano magbenta yung sarili mo. Alam mo kung paano magbenta ng product. Kasi kung hindi, mahihirapan ka. Kasi kagaya niyan, hindi mo alam kung paano sasabihin mo. Pero at least you tried, di ba? At least kahit pa paano, malakas ang loob mo na hingin yung ID niya. Di ba? Kahit na sinabi mo na may last favor. Guys, wag niyo sasabihin yun. Anything na parang ibababa mo yung sarili mo, the way you speak or the way you talk, wag. Pag feeling mo or pag alam mo na medyo ibababa mo yung sarili mo sa kanya, wag. You need to be straightforward. You need to be a man, bro. A man, not a fucking nice guy. Okay? Yung pagiging nice guy, pwede mo dalhin sa business. Di ba? Pwede mo dalhin sa trabaho mo. Pero when it comes to attracting women, nice guys finish last. Di ba? Yan ang sinasabi nila lagi. Kaya kung naging nice ka na for very long time, stop doing that. I'm not saying na masama maging nice, okay? Pero ilagay mo sa lugar. Okay, let's go back. Ito nga yung sinasabi ko sa'yo. Kaya ako hinihingi IG mo. Yun nga, like I said, na-imagine mo ba kung ba't ko hinihingi yung IG mo? Okay, eto, babae ka, di ba? Use your imagination. Mga babae, ginagamit nila yung mga imagination nila, tama? So ganito. So one day, magbe-message ako sa'yo. Or maybe pag may napansin akong picture sa IG mo, tatanong ko kung saan yun. Tapos doon na mag-i-start yung conversation natin. Tapos check ko kung may vibe tayo. Pag may vibe tayo, then good, kukontinue ko. Pero pag nakita ko wala, tapos late ka mag-reply, I don't think na i-continue ko pa na i-message ka. So bakit mo dapat sabihin yun? Para at least aware siya na pag mabagal siya mag-reply, hindi mo na siya may-message. So hindi mo siya tinetreat. Kumbaga, sinasabi mo lang yung totoo na you are not there to wait for her message. Usually sasabihin niya, well, I'm a busy person. What do you mean by busy? Ano ba ginagawa mo? So yun na, you getting to know her na, di ba? So mag-share na siya. Well, ganito ako, ganyan ako. So, pag meron kang, let's say for example, oh, yung cousin ko ganyan din ang trabaho. Oh, yung pinsan ko ganyan din ginagawa. Oh, yung girlfriend ng tropa ko ganyan din ang trabaho niya. Di ba? Kumbaga common interest. Or pwedeng, saan ka ba nag-work? Oh, kilala mo ba si ano, ganito? Malay mo, di ba? Kakilala pala ng kakilala mo. Something like that. Hanggang sa mag-roll yung ano, hanggang sa mag-snowball yung conversation, hanggang sa lumaki, hanggang sa, yung sinasabi ko, dapat nandun kayo sa crystal ball. Kumbaga, parang nasaan kayo? Nasa crystal ball kayo.
na wala kayong naririnig, na parang kahit maingay sa labas, parang may noise cancellation. Wala kayong pake sa mga tao sa paligid nyo because you guys connected to each other. Gets nyo? Kaya nga, kung ganun kayo makipag-usap, most of women will like you. I'm not saying right away, pero when it comes to vibe, for sure they will like your vibe. They will enjoy, or they want to enjoy your company. Gets? So balik tayo doon. So yun nga, di ba? Tatanungin ko yung pictures na yun kung saan yun. Tapos pag okay yung vibe natin, di ba? Ayayin kita magkape. Kung di ka mahilig magkape, pwede tayo magmatcha or pwede tayo mag-tea, di ba? Maybe you can share with me kung ano yung pinapanood mo sa Netflix. Something like that. Gets mo? Or tapos maybe pwede tayo manood ng Netflix. Hop. Don't think about Netflix and chill, ha? Let's take it slow. Tapos mag-joke ka. Maybe we can watch together. Wait lang. Huwag mo isipin na magkatabi tayo, ha? Ibig ko sabihin is pwedeng habang nanonood ako, nanonood ka rin pero mag-uusap tayo over the phone. Sweet ba sa iyon? LOL! Na-imagine mo na. Pero huwag mo isiping sweet. Sinasabi ko lang sa'yo, pwede natin gawin once na naging close tayo. Pero yun nga, like I said, pag hindi ka naman nagre-reply, of course, I don't want to bother you. Diba? So that's why I want to get your number. That's why I want to get your IG. So, did I answer your question? Wow! Ganun pala, ikaw mag-imagine. How about this? Ako naman magtatanong sa'yo. Ba't bibigay mo sa akin yung IG mo? Patay, Brad! Patay! I don't know. Maybe you're a good person naman. You're a nice person naman. Hindi ka sure. Magjojo ka na kayo na gano'n, di ba? So, ibig ko sabihin is, ito yung tinatawag natin push and pull. You're trying to be nice, you're trying to be naughty. Nice, naughty, nice, naughty. Di ba? Para at least, yun ang ini-expect niya. Hindi yung napaka-nice mo sa umpisa, pero bastos ka pala talaga. Kaya sa mga ropa natin dyan, huwag kayong mapagpanggap. The reason why ina-approach natin ang mga kababaihan, it's because they are attractive, because they have boobs, di ba? Malaki yung puwet nila or may puwet sila. We as a men, alam natin yung rason kung bakit natin sila in-approach. We are attracted sa kanila, di ba? Kaya huwag kayong sinungaling. Wala lang, I just want to make friends lang. Gago ka ba? Para sabihin mo gusto mo makipagkaibigan? Naiinis ako sa mga Hindi guys, huwag nyo sasabihin gusto mo makipagkaibigan kasi mapipilosopohin kayo ng mga babae. Ba't wala ka bang kaibigan? Wow, scary. Lalaki ka, wala kang kaibigan. Ew. Di ba? Wala ka nang may sasagot kasi sinungaling ka eh. Kung di mo kaya sagutin ng diretso, sabihin mo sa kanya, okay, I will tell you, just use your imagination. So ganito, i-message kita one day. Like I said kanina, ganun lang. Di ba? Hanggang sa pag nakuha mo na yung ID niya, tapos after a day or two, saka ka mag-message sa kanya, tapos check the vibe uli. Hanggang sa pag-start na tuluyan yung conversation nyo. So dito na papasok na dapat magtanong ka na ng personal. Parang nakwento mo sa akin nung nakaraan yung about sa ganito, about sa ganyan. So since di ba pamangkin niya yung sinasabi mo na 4 years old, tanungin mo na kagad, ilan kayo magkakapatid? Diba sabi mo pamangkin mo yung 4 years old na bata na kasama mo last time, nasa yung mami niya, something like that. Or ilan kayo magkakapatid? Sino close sa daddy mo? Or kanino ka mas close, sa mami mo, sa daddy mo? Something like that, bro. As simple as that. Wala ka dapat keme-keme. Wala ka dapat imbe-imbento ng mga sinasabi mo na dapat ganito, dapat ganyan. So bakit ko sinasabi to? Because women want to raise them. You need to raise them, bro. So this is the part of raising women. Gets? So ayun bro, sana mag-reply pa siya sa'yo. Okay? Balitaan mo kami. So gawa natin ang part 2 kung magsasucess yung pag-approach mo sa kanya. Okay? So ayun guys, thank you so much. I'll see you guys next time. Mainit na gabi sa inyo lahat. And bye-bye. Show love and peace out.